Hi guys! Welcome to my happy place. So today, pag-uusapan naman natin is tungkol sa pagpapagawa ng bahay, tapos yung gagamitin is container van. So, yung parang mga ganito na mga bahay guys, tignan nyo yung before and after. So, sa ibang bansa, uso sa kanila talaga na gumagawa ng bahay, tiny house, mga ganyan, nagamit yung container van. So, tingnan nyo, ito yung mga before and after. So, ang gaganda ng mga design. Merong iba't ibang style. So, meron din silang mga contractor na kinukuha. Yung iba naman is nagdi-DIY. So, pag-uusapan natin today, yung magiging advantages tsaka disadvantages kapag ginamit mo yung container van as your bahay, or pwede din siya possible na gawin yung site office, pwedeng temporary na clinic or hospital, ganyan yung pwedeng tindahan, mga showrooms, or bahay ng guards, mga ganyan, yung mga temporary facilities. So, pwede siyang gawin na multi-purpose. So, today, pag-uusapan natin yung advantages tsaka disadvantages niya, kung okay nga ba or hindi. So, simulan natin sa advantages. So, ang pinakauna niya na advantage is that ang bilis niyang gawin. So, instead of months gawin, kaya lang siya ng weeks or ilang days lang. Or yung katulad nga sa nakita ko sa YouTube na ginagawa lang nila, mga 10 minutes lang nabubuo na agad yung prefab na mga bahay na gamit ay container van. Pero pag may mga adjustment or merong gusto yung owner or may gusto siya na gawin sa kanyang container van na bahay, hindi siya simple. So, it takes weeks. Pero pag yung tipong ilalagay na lang, ilalatag na lang, gamit lang crane, tsaka 2 tao, less than 10 minutes kaya na i-install or i-gawin. So, yung speedy talaga yung construction niya. So, yun nga yung isa niyang advantage. Mabilis lang siya gawin. Pag meron lang kayong mga right equipment, tsaka marunong kayo, or kung meron kayong contractor na nakuha. So, pangalawang advantage niya is cost-effective siya. Meaning, nagpuproduce siya ng good quality or result without costing a lot of money. So, yung tipong pagbili mo, kunwari, prefab na, diretso yung bibilhin mo, yung ready na. So, install lang sa site, ganyan, nandyan na. Pero kung magdi-DIY ka, so possible na bibili ka depende sa anong preference mo. Pwede kang bumili ng brand new, pwede ka rin bumili ng mga medyo gamit na, slightly used, or nakailang use lang. Pero yun lang, mamaya pag-uusapan natin yung magiging disadvantage naman nun. So, pangatlo na advantage niya is yung mobility. Ibig sabihin, kaya mo siyang i-move. So, kunwari, hindi siya yung tipong pag nailagay mo na, katulad sa mga bahay natin, na pag naitayo mo na, hindi mo pwedeng ma-move. So, yung kagandahan dito sa mga container houses or container van is pwede mo siyang malipat. So, meron siyang mobility. Maliban na lang kung yung bahay na yon is i-fix talaga dun. I mean, hindi talaga siya pwedeng igalawin, ganyan. So, may instances din na yung bahay katulad nito, oh, di ba, medyo mahirap siya i-move. Pero, pwede mo pa rin i-dismantle, di ba? So, kaya naman yun. Meron siyang mobility. So, pwede siyang ma-move lang. Lalo na sa mga, yung construction nyo, meron kayong ginawa na temporary facility or yung site office nyo. So, pagkatapos ng project nyo, lilipat na naman kayo, di ba? So, marami dito sa Manila, di ba? Nakikita nyo yung may mga air conditioning unit na nakalagay. Yung size niya, di ba, is meron siyang 20-footer, 40-footer. So, pang-apat na advantage niya is durable siya, tsaka matibay. Kasi yun naman din yung, kaya nga yan, nilalagyan niya ng kahit anong mabibigat na mga items. Katulad nito, sa video na to, container van to yung nag-transport kami ng mga materials namin from Zamboanga pabalik sa Manila. So, ito yung mga nilagyan. So, hindi siya, yung ano talaga siya, sturdy talaga siya, tsaka malakas talaga siya. Ibig sabihin, kung yung gagamitin nyo is container van, ano talaga siya, durable talaga siya. So, ginawa talaga siya na kaya niya, yung lalo na sa sea, sa dagat, di ba, yung weather, mag-resist sa weather, yung mga temperature, high temperature, ganyan. So, dinisign talaga siya na kaya niyang mag-last a long time. Tsaka, syempre, extreme temperatures, which is nakikita nyo sa mga port, di ba, pag nasa labas sila, exposed sa init, minsan sa ulan, mga ganyan.
So, pang-5 is multifunctional siya. Ibig sabihin ng multifunctional, pwede siyang i-convert mo into a house, in office, pwede mo gawin na temporary clinic, pwede mong gawin na tambayan, or pwede mong gawin na tindahan, ganyan. So, marami kang pwedeng gawin sa container van. Pwede mo naman din i-DIY kung kaya mo gawin tong mga ganito na nasa picture na pinapakita ko, ganyan. So, nasa sa inyo guys, pero yun nga, yung na-mention ko kanina, yung mga sizes na, kunwari 20 footer, 40 footer, so, magkano yun? So, yung na-canvas ko pala na presyo niya, if ever, kunwari, pinili ko lang yung class B, yung hindi masyadong, yung mga ginawa or na manufacture mga 2007 below kasi para mas mura. So, meron pang mas mura talaga pero yan lang yung pinili ko. So, yung mga 20 footer which is, di ba, as I've mentioned kanina, 6 by 2.4 to 2.5 na height or 2.6 depende kung high cube nga. So, nagkakahalaga siya ng mga 110 to kapag mas mahal, kapag 40 footer, mas mahal siya. So, pag 40 footer, is either nasa 230,000 to 260,000. So, mag-canvas na lang din kayo guys if ever gusto niyo malaman. So, pang-6 is eco-friendly siya kasi hindi siya nagre-release ng masyadong carbon dioxide. Di ba kasi pag gumagamit tayo ng semento sa traditional na bahay, so habang pinoproduce yun, nag-i-emit siya or nagpo-produce siya ng carbon dioxide. So, if ever hindi tayo gumagamit noon, medyo at least walang masyadong gagawin or construction. So, kung wala tayong masyadong gagawin or less lang yung construction time, tsaka yung mga gagawin, wala masyadong pagsisemento or wala kang sisementohin talaga. Maliban na lang kung magsisemento ka sa magiging flooring mo dun sa area like nito, yung lalagyan mo ng landscape, ganyan. So, makakagamit ka talaga din ng semento. So, depende din sa inyo kung kahoy ba yung gagamitin or something. So, pag-uusapan naman natin yung mga disadvantages niya. So, ang pinakaunang disadvantage niya or maiisipan mo talaga na magiging disadvantage niya is yung heat control and insulation. So, kailangan mo gumamit ng mga insulator. So, meron tayong mga tinatawag na, yung iba kasi na nagfa-fabricate ng prefab na mga container houses or container van is gumagamit sila ng rock wool insulation na kung saan doon na lang din nila nilalagay yung mga wires or mga boxes para sa electrical, mga ganun. Yung parang, palaman para yung heat is hindi siya magdirekta dun sa loob. Kasi isipin nyo, yung parang gagawa kayo ng bahay, tapos yung gagamitin nyo is yung, imagine nyo lang, yung mga roof nyo, yun yung gagawin nyo as yung wall nyo, di ba mainit siya? Kasi nga, malamig at mainit, papasok talaga direkta. Kaya ang ginagawa, nilalagyan nila ng mga insulator or insulation. Yung mga ganito, para hindi direktang pumasok yung init or pag sobrang lamig, ganyan. So, yun lang yung isa sa pinakauna talagang magiging disadvantage niya. Kapag kapag bumili lang kayo ng container van, tas direkta na nilagyan niyo ng mga windows, doors, yung parang diretso lang, yung walang nilagay na insulation. So, yun yung magiging issue. Mainit talaga siya. So, pangalawang disadvantage niya is repurpose siya. Ibig sabihin, nakailang gamit or depende kung bibilhin nyo mas brand new. Pero, di ba, mas mahal, as I've mentioned. Kaya kanina, yung na-mention ko sa inyo na mga na-canvas ko is yung class B nga lang, yung pinili ko, which is, kung iisipin mo, 110,000. Isang disadvantage niya is repurpose siya. Ibig sabihin, gamit na. Pangatlo niyan, so magiging issue niya is yung safety. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga nilagay doon. Or kung mga nilagay naman doon ay mga materials lang, like katulad nito yung sa amin, yung Trinansport lang. Paano natin malalaman kung ano yung mga nilagay doon? Wala bang mga chemicals na nakakasama if ever gagawin mo siyang tirahan, ganyan. So, kailangan din ma-make sure natin or ma-research natin ano yung possible na gagawin para ma-make sure talaga na yung container van na nabili nyo is safe or hindi siya nakakasama if ever gagawin nyo as bahay or temporary office or tindahan or kung ano man na kailangan or anong gusto nyong gawin doon. So, kailangan ma-make sure talaga din yung
kung saan siya ginamit before. Kasi repurpose siya. So, magiging issue talaga yung safety. So, kailangan malaman natin yun. So, pang-apat na disadvantage niya is yung limited ka sa space. Kasi isipin mo yung parang 4 na tiles lang siya. Kasi 2.4 yung lapad niya. Tapos yung height niya is meron 2.6, meron 2.3. Depende sa bibilhan mo kung high ceiling ba siya or high cube yung tinatawag nila. So, maaring hindi mo masyadong ma-maximize kasi maliit. Or, kung creative ka naman, kung may mahanap ka talaga na contractor na very magaling sila, tsaka maayos sila gumawa, tsaka well, experienced na talaga sila. Katulad nito, yung mga gumagawa ng mga container van na ganito, before and after, tapos ito yung result, diba? Ang gaganda. So, kahit limited ka sa shape niya, kasi ano na talaga siya naka-standard talaga siya na 6 meters by 2.4 by 2.5 or 2.6, ganyan. Kasi depende sa height nga niya. Pero yun nga, yung parang isipin mo yung lapad lang niya is 4 na tiles. Di ba medyo masikip, di ba? Or hindi ganun kalaki. Though mahaba siya, 6 meters, pwedeng 12 meters, ganyan. Pero yung lapad niya kasi. Pero pwede naman gawin yung dalawa, ganyan. Katulad dito sa mga pictures na to. Pwede din lagyan nyo ng katulad dito, yung parang may porch or merong extension. So, hindi lang yung sa container van. Tapos, meron pa siyang mga, katulad dito, tignan nyo, yung roofing niya, napakaganda. So, nasa creativity na lang din yan, tsaka yung sa contractor na kukunin nyo, or yung supplier mismo ng bahay, or container van na house. Yung pang-5 is yung contractor concerns. Kasi, kunwari, kung balak nyo mag-DIY lang, paano nyo ma-achieve yung mga ganitong bahay? Yung parang kung hindi ko kayo kukuha ng expert or yung contractor talaga na gumagawa talaga nito. So, meron naman dito sa Philippines, pwede nyo i-search sa internet na meron namang mga supplier or mga manufacturer ng mga container houses na pwedeng ma-achieve nyo yung gusto nyo din na, na bahay. Pero yun lang, medyo pricey siya compare sa pagbibili ka lang talaga ng container van na yung gamit na din, slightly used, ganyan. So, depende na sa inyo guys, tingnan nyo na lang din. Pero, kung isa to sa magiging disadvantage kapag wala kayong nahanap na contractor na gagawa, or kung sa inyo yung materials, tapos hahanap kayo ng gagawa para sa inyo, para ma-achieve yung goal nyo or yung plano na gusto nyo sa inyong bahay. Pang-anim na disadvantage is that kung hindi kayo kukuha ng contractor or i-DIY nyo lang. So, kailangan kasi din masunod yung nasa building codes, tsaka yung sa pagkuha ng permit. So, paano yung sa electrical nun, ganyan. So, kung DIY lang na gagawin, so, yung windows na gagawin, tapos, mga ganyan na issue, yung about naman sa permits or tsaka mga codes. Kasi kung kunwari hindi kayo kukuha ng expert, so, kayo lang ang magdi-DIY. So, isa din yan sa disadvantage kapag na paggawa kayo ng container van na bahay tapos kayo-kayo lang or something. All in all, pwede siyang maging alternative sa mga standard na pinapagawa na bahay. Mas maganda na i-research nyo guys, tsaka i-make sure na mas makakamura ka ba o hindi. Tapos, kung bibili kayo, magdi-DIY kayo, for example lang, ayaw nyo din yung sobrang luma. So, pipiliin nyo for example yung Class B, yung sinasabi ko na mga 110,000. So, ano pa yung mga additional mo doon? For example, maglalagay ka ng porch or maglalagay ka ng front nyo para hindi masyadong mainit or lalagay ka pa ng additional pa na roofing, yung katulad nito. Tapos, maglalagay ka pa ng windows, ng doors, yung sa flooring mo, gagawan mo ba ng anong ilalagay mo doon? Tapos, yung lalagyan mo pa ba ng mga insulation or insulator, yung mga dapat para hindi mainitan sa loob, ganyan. So, kung i-DIY mo ba, marami ka pang gagawin, maglalagay ka pa ng CR, ganyan, for example. So, kung gagawa ka pa ng kwarto, kung kasya pa doon, di ba? Kasi syempre hindi siya ganun kalaki. So, yun yung mga nakikita ko na
in my opinion, na if ever magdi-DIY, if ever hindi kayo kukuha ng contractor. So, i-canvas nyo na lang din guys para ma-make sure. Pero itong sinasabi ko is Class B na 20 footer. So, pagpalagay natin 110,000, which is yun yung na-canvas ko, times i-times nyo na, i-add nyo pa yung mga additional na pagpapagawa ng inyong CR, pagpapagawa ng inyong kwarto, para hindi masyadong mainit yung wall, yung wirings. So, yun. Kung i-add nyo yun, for example, gagastos pa kayo ng additional na 100,000. So, magkakahalaga ng 200,000 yung ipapagawa nyo na bahay na gamit yung container van. Nasa sa inyo pa rin guys, kasi malay nyo may magbenta namang mas mura talaga doon. Tsaka tapos naisipan nyo i-fiber cement board yung katabi, or basta i-explore nyo na lang din guys if ever expert na kayo sa pagpapagawa ng container van or meron na kayong experience, yung first hand talaga. So pwede nyong i-share sa comment section ano yung mga dapat gawin or bantayan or mga additional na advantages tsaka disadvantages niya. Pero for now, or yung idea ng paggawa ng bahay or tindahan or anything na gamit container van is napaka-ano siya, yung parang ideal talaga siya sa mga gusto magpagawa agad, yung gusto mong lumipat agad, tapos nandyan na. So, sana may natutunan kayo guys, and see you sa next natin na video. Bye! 'Cause I'm really in love with you when I'm looking